magandang araw at welcome po ulit sa ating programang Gabay ng Ate Mo. At sa video ito, dito po natin babasahin ang part 3 sa kwento ni Marlon. So ayun, unang-una maraming salamat po sa mga viewers kasi alam ko naman sa kabila ng pait ng naranasan natin sa buhay, meron at merong liwanag sa ating daan. Yes, of course. Because God is always good all the time. So ngayon, dito na natin uumpisahan ang part 3 sa kwento ni Marlon. Mula ng araw na yon, unti-unti kong tinatanggap na hanggang magkaibigan na lang kami. Ang saya ng pagkakaibigan namin, mas naging close kami sa isa't isa. Lagi kami nagtutulungan sa mga assignment at group project. Pagkalipas ng graduation, mas naging madalas ang pag-uusap namin sa telepono. 5 taon kami nag-uusap sa telepono at halos araw-araw pa nga para bang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Makalipas ng 5 taon, para bang unti-unting nawawala ang koneksyon namin sa isa't isa. Ngayon siya ay may sarili ng pamilya at mga anak. At mga ka-classmates ko naman ay busy na sa kanilang buhay at pamilya. Ang iba pa nga ay successful na. Habang ako naman, eto maayos naman, pero minsan hindi maiwasan, may mga araw na nalulungkot ako. Siguro dahil nami-miss ko sila. Ayun! So, ayun dito sa part 3, parang okay na si Marlon, okay na siya, goods na yung buhay niya. Pero yes, totoo yun. Hindi maiwasan na pag nag-iisa na lang tayo, lalo na pag close na tayo sa mga classmates natin. Kumbaga, araw-araw natin na silang nakikita. Kumbaga, parang kapatid na din yung turing natin sa mga classmates natin. Pagdating sa mga graduation, farewell to you, my friend. We'll see each other again. So, diba, nakakalungkot. Lalo-lalo na pag high school life talaga, grabe. Nakakalungkot kasi yung mga classmate mo na naging friend mo na, naging close friend mo na sharean mo ng problema mo, na-sharean mo ng ano mo, nakwentuhan mo na. So, yan, pagdating ng graduation. So, yun kasi yung time na paghihiwalay nyo. Kumbaga, may kanya-kanya na ulit kayo. May kanya-kanya na ulit kayong landas na tatahakin. Kumbaga, ibang ibang chapter na naman ng buhay. For example, high school. So, yun, hindi na kayo magkakasama kasi hindi naman, kasi yung mga classmate yung hindi naman na yung papasokan ng school, dun sila papasok. At yung classmate mo na yan ng high school na yan, yung course mo at hindi rin naman yung course mo ay course niya. Kumbaga, time talaga na yung, ayun, kumbaga, hiwalay na talaga. Pero, hindi naman as in yung parang wala na. Kasi nandun pa rin naman yung friendship. Yes, meron naman tayong mga social media. Yes, pwede ka mag-contact lang. Pero, nakakamiss talaga pag ganyan. Kasi physical mo kasi silang nakikita, lalo na pag sa school. Yes, so, pag hindi mo na sila nakikita, parang nanimiss mo na kasi nakasanayan mo na. Pero, ayun guys, kahit ganon, makakano ka din. Kumbaga, yes, makakaano ka din siya. Makaka-move forward ka din dyan. Kasi ganyan talaga yung buhay. Wala kasing permanent talaga dito sa mundo. Kasi lahat yan talaga is temporary lamang. Yes. Yung mga nakakasama mo ngayon, yan, hindi naman yan habang buhay na nandyan talaga. Pero dito sa part 3, okay naman yung buhay ni Marlon. Sa part 1, nag-struggle siya. Sa part 2, nakamove on siya doon sa struggle ng buhay niya. Sa part 3, okay naman siya. Tapos yung mga classmate niya daw ay may mga anak na. Siguro si Marlon ay single pa. So, ayun guys! So, dito po nagtatapos ang kwento ni Marlon. Sana marami kayong natutunan. Sana na-inspire kayo sa kanyang kwento. At kung nagustuhan niyo naman po ang kwento ni Marlon guys, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga next episode ng kwento. Dito lang po yan sa Gabay ng Ate Mo. Bye!